Okay, so, discuss natin itong problem sa statics of rigid and bodies, okay? So, yung reference nito is yung libro ni Hibler, no? Sa statics. Okay, so, kaya natin sagutan. If the roller at A and the pin at B can support a load up to 4 kilonewton and 8 kilonewton respectively, sabihin. So, pwede natin siya isulat na as yung sabihin RA, sabihin yan yung support reaction sa A. Kaya daw ah, can support a load of 4 kN. Kaya yun yung saan natin support A. Kaya yung sa B naman natin ay 8 kilonewton. Ibig sabihin yan, since itong B natin, di ba, hinge yan. Ibig sabihin yung 8 kilonewton, resultant niya na horizontal and vertical component sa B, no? Okay, yung sa A kasi isa lang naman ni roller lang kasi siya. Okay, so ang pinapanap, determine the maximum intensity of the distributed load W. Okay, sabihin yung maximum W daw, measured in kilonewton per meter so that failure of the support does not occur. Okay, so kumbaga ito, design problem siya, no? Kasi meron tayo dito dalawang case, di ba? Binigay na yung maximum load sa RA and RB. Pinapanap sa atin is yung W max na hindi mag-exceed yung support sa A, sa B, and support sa A, no? Kasi paano yung gagawin? So, ganoon lang din, no? Same process lang siya, no? Drawing mo natin yung free body diagram pag mga ganitong problems, no? Kaya FBD. So, paano yan? Diba? Dito meron tayo ditong roller support. RA yan, tama. Ito naman B. Sabi BY na lang to and paano ba? Since pag ganyan yung RA yung X component ng A natin to the right. So, sabihin to the left tong B. Okay, so pag i-draw natin yan, free body diagram, ganito lang naman siya. Yan. Para mas madali, RA ito. Ito is A. Then, meron tayo ditong 30 degrees. Ito ay 3 meters. Then, ito yung distributed load natin na W. Okay, ito natin FBD, no? 4 meters. Then, you have your BY and BX at point B. Okay, ito natin FBD, no? So, dahil na siya maintindihan. Okay, na. Dito, mas madali. Kasi kailangan natin kunin yung support reaction eh. So dito, madali, moment at D na. Kasi pag nag-moment ka sa A, dalawa yung unknown mo, di ba? BY and BX. Kaya moment ka sa B, may eliminate mo yung BY and BX, ang unknown mo lang is yung RA. Okay, so summation moment at B is equal to 0. So we have here, okay, yung W, assuming na clockwise is positive na lang, no? So itong W, ikot yan na counterclockwise. So negative W times 4 times yung moment arm na 2. Okay, kalahati ng 4. Then yung RA, so itong RA, di ba, meron yan vertical and horizontal component. Tama? Ito yung vertical mo, ito yung horizontal. Okay, so unahin mo natin yung vertical component niya. Ano yung moment arm niya? From B. That is 4 plus 3 cosine 30 kasi nga horizontal. So 3 cosine to, di ba, yung buong. So we have here is plus 4 plus 3 cosine 30 degrees times RA. RA then, since na-component yan, di ba? Ano ba vertical component mo? Okay. So, kung ito 30 to, di ba? With respect to this, ito 30 din to. Okay? So, that is sine, di ba? Tama. Sine, ay, no, cosine 30 degrees. Okay, ganyan lang siya, no? Okay, so, paano nakuha yun, no? Ba't paano siya naging cosine 30 yung vertical? Kasi nga, di ba? If you consider this triangle, ito 30 to. Ito yung RA mo, tama? And then, ito yung pinapahanap na component. Sabi natin ng Y, di ba? Yung vertical component ng A. So, apply yung triangle, di ba? Cosine 30 is equal to Y over RA. Ayan, so y is equal to RA cosine 30 degrees. Ayan yung vertical component niya. Okay, no RA. Next is yung horizontal component naman, ano yung moment arm niya from B. So that is ito lang, yung vertical, ano lang dito, distance. So that is 3 sine 30. Then paano ikot niya from B, back clockwise, tama. This plus 3 sine 30 degrees times RA. Then, ano naman, horizontal component, kung yung vertical natin sine 30, syempre, ay cosine 30, ito sine 30 naman siya. Horizontal component. Okay? Ayun na. Then, para natin ito solve, no? So, ito. Okay? So, pakita lang natin siya sa. Okay? Pwede natin na i-calculate kasi, no? So, ito, di ba? -8 na to.
Tama. Kasi dito basically, i-express mo yung R in terms of W. So ito, W8 na to, di ba? So lipat tayo sa kabila para maging positive. So magiging 8W is equal to, so input lang muna natin to. Okay, so this is 4 plus 3 cosine 30. And then cosine 30 plus 3 sine 30. And sine 30. Ilan yan? Yan, no? Yan. Kaya basically, divide na natin by 8 kasi nga ito, para maging ano na lang siya. Baka in terms sa W, yung RA natin. I know, sige. Wait lang. Dito na lang siya. 3 plus 2 root 3. Ayan, RA. Ito na yung RA na kayo in terms sa RA. Okay. So, balikan pala, ano, dapat pala yung RA yung ma-isolate natin. So, RA is equal to, okay, so sa nakuha tong 8, di ba? Ito lang yun, di ba? 4 times 2. Then, nilipat ko lang siya sa kabila. Kaya naging positive 8 na. So, that is, balikan pala, no? So, instead na, ano, so 8 over, yan, 3 plus 2 root 3. Yan, para ma-isolate natin yung RA. 1.2376. 1.2376 W. Okay, kayo na. Okay. Now, para natin makuha yung dy and dx, pwede tayong mag-summation vertical and horizontal. Okay, so dito natin lagay sa gilid. Ayan, summation for this vertical. Ayan, summation for this vertical is equal to 0. Ayan. Okay. So now, summation for this vertical, yung RA natin, 1.2376W. Then, ano yung vertical component niya? Cosine, di ba? Kaya na cosine 30. Then, ano ba yung vertical force dun sa FBD natin? Ito, di ba? Yung W, negative W times 4 or negative 4W. Then, plus By is equal to 0. Yan na. Okay? So, no? Kung natin sa isolate yung By, lipat mo lang sa kabila yan, di ba? So, pwede mo na siya i-type sa calcu eh. Diba? Pati na i-type sa calcu. Diba? Yung By dito, isipin mo lang dyan siya. Ilipat mo sa kabila yung negative 4, magiging positive 4 yan, di ba? Then, lipat mo sa kabila itong 1.234, 1.2376 cosine 30 magiging negative. So, minus 1.2376 cosine 30. Yan, 2.9282. 82W. Ayan, so, paano natin makuha yung no, dx dito, no? Summation horizontal lang. Okay, kasi isa na naman yung horizontal dyan eh. Summation forces horizontal is equal to 0. So, yung RA natin, nakuha natin yan, di ba? 1.2376W times, ano yung horizontal component niya, di ba? Sin 30 degrees. Minus Bx is equal to 0. So, Bx is equal to, simply, multiply mo lang yan, no? Okay, so, pakita natin sa calculate is what? 1.2376 then sine 30. Ayun na, 0.6188 W. Kaya lang, di ba? Yung RB natin dito, or reaction sa B, na binigay, horizontal and vertical component yan. So, meaning, kukunin natin yung resultant nito. Pwede natin diretso yan, no? Para kung yung resultant, Pythagorean lang naman eh. 2.9282 squared plus 0.6188 squared. Ayan, 2.9929. 2.99, wait ka, 2.9929. Ito di ating RB, di ba? Ayan. So, no, ito, pwede na siya, no? Meron na tayong RA and RB. Okay. So, now, test lang natin yung design. 4 daw sa RA.
Ayan. So, 4 daw yun sa RA. Yung sa RB naman, 8 kilonewton. So, dito, pag tinry mo kasi yung ano dito, yung 4 sa RA, try natin. No? Substitute mo lang yung 4 dyan, basically. So, 4 is equal to 1.2376 W. Okay? So, ano yung makuha natin dyan? Okay? Basically, 4 divide lang yun, di ba? Para ma-isolate yung ano. Then, 2321, no? 3.2321 W, no? So, ano unit yan? Kilonewton per meter, no? Kilonewton per meter. Pero mamaya, try mo natin calculate. Ito naman, 8 kasi to, di ba? Yung sa B. So, kunin natin yung sa B. 8 naman yan, then divide mo lang yan na 2.9929. Then, 2.6730. Okay, balik tayo. 2.67, 2.6730 kilonewton per meter is equal to W. Ayan, no? So dito, kapag ka-design problem, no? Okay? So pagka-design problem, kasi katulad nito, no? Yung mahanapin mo yung largest load, no? Kapag ka-load ang pinapag-uusapan, kukunin mo yung smallest value. Kapag ka-dimension, largest naman. Baliktad, no? Okay. So since ito, load kasi pinag-uusapan dito eh. So sabihin, ito na yung sagot natin kasi mas maliit ang 2.6730 compared sa 3.23. Okay. So siya pagka-load, no? Kasi kapag ka-dimension naman, largest. Okay. Let's say, ba, largest diameter na. Pero kasi wala namang ganun pa sa statics eh. For loads pa lang naman kasi. Load na sa smallest. Kasi kapag itong kinusin natin na 3 point something, 3.23, kapag ka pinlog-in mo siya dito, so, pakita natin. Ito yung ating RB. Okay, so 2.9929. Pag pinlog-in mo yung 3.23, 2321, 9.67. Eh di ba, ang allowable lang sa RB natin as given sa problem, 8 lang kay 8 kilonewton lang allowable. Okay. So, pagka ginamit natin itong 3.23, mag-exceed na yung RB natin sa 8 kilonewton. Magiging 9 na siya, di ba? 9.67. Kaya dapat yung smallest lang. Kasi pag itong smallest, yun nga, sakto siya dyan. Then, pag pinlagin mo siya dito, sakto din yan, di ba? Hindi siya mag-exceed sa 4. Okay, so yun lang, no? Okay, so yun lang. So, thank you.